Kamakailan lamang, opisyal na tumanggap ang Philippine Coast Guard, PCG, ng 20 unit ng aerial drones mula sa Australia. Ang mga drone na ito ay modernong kagamitan na may kakayahang magsagawa ng aerial surveillance, reconnaissance, at search and rescue operations. At habang mukhang simpleng balita ito sa ilan, para sa akin, ito ay isang napakahalagang senyales na unti-unti nang lumalakas at umiigting ang ating kakayahang ipagtanggol at pangalagaan ang ating sariling karagatan. Tumanggap ng bagong 20 world-class drones ang Philippine Coast Guard mula sa bansang Australia. Ayon kay PCG o ayon sa PCG, malaki ang maitutulong nito sa mga isinasagawang maritime domain activity, lalo na sa pagbabantay sa malawak na teritoryo ng Pilipinas. Bukod sa drones, sasailalim rin sa training ng drone specialist ng Australia ang nasa 30 miyembro ng PCG Aviation Command Unmanned Aerial Vehicles Squadron para sa tamang paggamit ng mga ito. Australia is committed to working with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources, which are so important to all of us. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. Mas mapapadali ang pagmamanman ng Pilipinas mula sa ere kahit madilim dahil sa mga high-tech drone na ibinigay ng Australia. Makatutulong ito sa Philippine Coast Guard na nagbabantay pa naman sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Drone na may night vision kaya kayang kumuha ng litrato at video sa gabi at isa pang klase na kaya namang tumagal ng ilang oras sa himpapawid. Ilan lang yan sa features o kakayanan ng bagong 20 Unmanned Aerial Systems o UAS na ibinigay ng Australian Embassy sa Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng nakalaang 629 million pesos na tulong ng Australia sa Pilipinas na malaking tulong sa Maritime Domain Awareness Mission ng PCG. Sa mga darating na taon, 2.5 billion pesos ang inilaan naman ng Australia para sa maritime partnership sa mga bansa sa rehiyon. Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources. This, ladies and gentlemen, is the Philippines-Australia Strategic Partnership in action. 30 PCG aviation personnel ang sasabak sa training para sa mga bagong kagamitan sa West Philippine Sea at iba pang mga misyon ng PCG. Malaking tulong siya in the entire mission areas of the Coast Guard. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. Balak pa bumili ng PCG ng mga UAS sa hinaharap para sa binuong Unmanned System Squadron sa ilalim ng PCG Aviation Command. Bakit ito mahalaga? Sa panahon ngayon kung saan talamak ang panghihimasok sa West Philippine Sea, kung saan araw-araw ay may panganib na hinaharap ang ating mga mangingisda, at kung saan ang kaligtasan ng ating maritime territory ay paulit-ulit na sinusubok, ang pagkakaroon ng ganitong makabagong teknolohiya ay hindi lamang tulong, ito ay isang strategic advantage. Ang mga drone ay may kakayahang lumipad ng matagal, mag-obserba mula sa mataas, at magbigay ng real-time na impormasyon sa mga awtoridad. Sa madaling salita, ito ay mata sa langit na makatutulong hindi lang sa pagtukoy ng mga dayuhang barko na iligal na pumapasok sa ating teritoryo, kundi pati na rin sa pagresponde sa mga sakuna at trahedya sa dagat. Ngunit tanong ng ilan, bakit mula sa Australia? Ang sagot ay malinaw. Ito ay bunga ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa harap ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Bahagi ito ng kanilang commitment na suportahan ang mga bansa sa Indo-Pacific upang mapanatili ang malayang paglalayag at seguridad sa dagat. At bilang Pilipino, hindi tayo dapat mahiya tumanggap ng tulong, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng sambayanan. Ngunit sabay nito, dapat tayong matuto. Huwag lang nating tanggapin ang teknolohiya. Gamitin natin ito ng tama, gamitin natin ito ng matalino, at gamitin natin ito para sa interes
ng taumbayan. Ano ang hamon sa PCG ngayon? Ang hamon ay responsableng paggamit at pagpapanatili ng mga drone na ito. Hindi biro ang halaga at kakayahan ng ganitong mga kagamitan. Dapat itong gamitin sa tamang layunin, may sapat na training ang mga personnel at siguraduhing may transparency at accountability sa operasyon. Higit pa rito, dapat itong magsilbing inspirasyon para sa gobyerno na mas pagtuunan ng pansin ang modernisasyon ng ating maritime defense sector. Hindi sapat ang donasyon. Kailangan nating mamuhunan para sa ating seguridad, hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan. Sa huli, ito ang aking opinyon. Ang pagdating ng 20 aerial drones mula sa Australia ay isang panimulang hakbang. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang pagprotekta sa ating karagatan ay hindi lamang trabaho ng iisang bansa. Ito ay kolektibong responsibilidad at ang Pilipinas ay may papel na dapat gampanan ang maging aktibo, alerto at handang tumindig para sa ating karapatan. Patuloy naman ang pagsusumikap ng pamahalaan na paigtingin ang kanilang seguridad sa teritoryong sakop ng Pilipinas, kung saan ilang mga unit ng Unmanned Aerial System ay binigay ng Australia sa Philippine Coast Guard upang matyaga ng West Philippine Sea. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Bernard. Aljo, pinangunahan ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan at Australian Ambassador to the Philippines, He Kuan Yew, ang turnover ng 20 unit ng Unmanned Aerial System o UAS. Bahagi ito ng pinalalim na ugnayan sa ilalim ng Philippine-Australia Strategic Partnership. Ang mga drone na nagkakalaga ng higit kumulang 34 million pesos ay donasyon ng pamahalaan ng Australia sa Pilipinas, partikular para sa paggamit ng Philippine Coast Guard. Kasabay nito sa ilalim sa masusing pag-asanay ang 30 taon ng PCG upang malinang ang kanilang kakayahan sa wasong paggamit at pagpapatakbo ng mga drone. Gagamitin ng mga ito sa maritime security, marine environmental awareness at search and rescue operations, lalo na sa high-density populated areas. Posible rin gamitin ng mga drones sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Admiral Gavan, plano ng PCG na makabili ng karagdagang mga drone upang higit pang mapalawak at mapalakas ang kanilang kakayahan. Ang mga drone ay bahagi ng malawak na Civil Maritime Cooperation ng Australia na kinabibilangan din ng vessel remediation, postgraduate scholarships, pag-asanay sa operasyon, proteksyon sa karagatan at law of the sea courses. Noong 2024, inanunsyo ni Ambassador Yew ang planong pagdoble ng pondong laan ng Australia para sa Civil Maritime Cooperation sa Pilipinas mula 649 million pesos para sa taong 2025 hanggang 2029. Pinalalim pa ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding on Enhanced Maritime Cooperation na nilagdaan noong 2024. Layo ng MOU na higit pang patatagin ang pagtutulungan tungo sa mapayapa, matatag at masaganang rehiyon.